February 8th. Masaya ka ba na hindi ikaw ang Panginoon? Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Narito ang kahit bahagyang bahagi ng karanasang tinutukoy ng mang-aawit ng sinabi niya, ibigay sa Panginoon ang kapangyarihan. Ano ang ginagawa natin kapag ibinibigay natin sa Panginoon ang kapangyarihan? Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Narito ang kahit bahagyang bahagi ng karanasang tinutukoy ng mang-aawit ng sinabi niya, ibigay sa Panginoon ang kapangyarihan. Ano ang ginagawa natin kapag ibinibigay natin sa Panginoon ang kapangyarihan? Una, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, binibigyan natin ng pansin ang Diyos at nakikita natin na Siya ay makapangyarihan. Pinapansin natin ang kanyang lakas. Pagkatapos, binibigyan natin ng pagsang-ayon ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Binibigyan natin ng nararapat na pagpapahalaga ang kahalagahan nito. Natagpuan natin ang kanyang lakas na kahanga-hanga. Ngunit ang nagpapaiba sa kahangahangang ito at ginagawang isang ibigay na uri ng paghanga, ibigay sa Panginoon ang kapangyarihan, ay ang labis nating kagalakan na ang kadakilaan ng kapangyarihan ay Kanya at hindi atin. Nararamdaman natin ang malalim na pagkakaugnay sa katotohanang Siya ay walang hanggang makapangyarihan at tayo ay hindi. Minamahal natin ang katotohanang ito. Hindi natin naiinggit ang Diyos sa kanyang lakas. Hindi natin naisin ang kanyang kapangyarihan. Puno tayo ng kagalakan na ang lahat ng kapangyarihan ay Kanya. Ang lahat sa atin ay nagagalak na lumabas sa ating sarili at saksihan ng kapangyarihang ito na parang dumating tayo sa pagdiriwang ng tagumpay ng isang runner na nakatalo sa atin sa karera at natagpuan natin ang pinakamalaking kagalakan sa paghanga sa kanyang lakas sa halip na magalit o maghinanakit sa ating pagkatalo. Natagpuan natin ang pinakamalalim na kahulugan ng buhay kapag ang ating mga puso ay malayang lumalabas sa ating sarili upang humanga sa kapangyarihan ng Diyos, sa halip na tumingin sa loob upang magmayabang sa sarili nating kakayahan o kahit isipin ang sarili nating kapangyarihan. Natutuklasan natin ang isang nakakahanga, labis na kasiya Siya ang hindi maging Diyos, kundi isuko ang lahat ng iniisip o hangaring maging Diyos. Sa pagbibigay natin ng pansin sa kapangyarihan ng Diyos, sumisibol sa atin ang pagkaunawa na nilikha ng Diyos ang sansinukob para dito, upang maranasan natin ang sukdulang kasiyahan na hindi maging Diyos, kundi humanga sa pagiging Diyos ng Diyos, sa Kanyang lakas. Dumadaloy sa atin ang isang mapayapang pagkaunawa na ang paghanga sa walang hanggan ay ang huling, lubos na kasiya Siyang layunin ng lahat ng bagay. Nanginginig tayo sa kahit kaunting tukso na ipagmalaki ang anumang kapangyarihan bilang nagmula sa atin. Ginawa tayong mahina ng Diyos upang tayo'y maprotektahan mula rito. Nasa mga sisidlang luwad ang kayamanang ito upang ipakita na ang higit na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa atin. 2 Korinto 4:7. O anong pag-ibig ito na ang Diyos ay pinoprotektahan tayo mula sa pagpapalit ng walang hanggang kadakilaan ng paghanga sa kanyang kapangyarihan, sa walang kabuluhang pagtatangkang ipagmalaki ang sarili nating kakayahan. Isang dakilang kagalakan ang hindi maging Diyos, kundi masdan si Diyos.